Kahit mahabang panahon siya nakulong ng panahon ng martial law, naipalaman pa rin daw ni Ninoy Aquino ang pagiging maalalahaning ama sa kanyang mga anak. At yon ay sa pamagitan ng mga liham. Nakatutok si Maki Pulido. Sa mata ng sambayanan, bayaning lumaban sa diktatorya si Ninoy Aquino. Pero sa mahabang panahon ng pagkakakulong, isa rin siyang amang nangulila sa mga anak. Dama ito sa kanyang mga sulat. Habang nakapiit sa Fort Bonifacio noong 1975, ipinaliwanag ni Ninoy sa nag-iisang anak na lalaking si Noynoy ang kanyang desisyong hindi na depensahan ng sarili sa military commission. Son, my decision is an act of conscience. It is an act of protest against the structures of injustice that have been imposed upon our hapless countrymen. Futile and puny, as it will surely appear to many, it is my last act of defiance against tyranny and dictatorship. Inaasahan na niyang habang buhay siyang makulong o mahatulan ng kamatayan. Marami siyang iniwang habilin kay Noynoy. You are my only son. You carry my name and the name of my father. The only valuable asset I can bequeath you is the name you carry. I now pass it on to you, as good, I pray, as when my father, your grandfather, passed it on to me. Ang tanda ko, itong pinakauna niyang sinulat sa akin. Ito, para sinituate niya sa sarili niya, ano ba, ipiniliwanag dito sa teenager, ano ba ito napasukan natin ito? Isa-isang ibinili ni Ninoy ang mga anak na babae, lalo na ang bunsong si Chris. Chrissy is still very young and fate has been unkind to both of us. Our parting came too soon. Please make up for me. Take care of her as I would have taken care of her patience and warm affection. Talagang tatsa-tatsa ko nung nabasa ko itong sulat na to, no? Dahil parang yung talagang ordinaryong tao, ordinaryong tatay, kinakausap yung kanyang anak, na sinasamantala yung pagkakataon ng makausap mo. Dahil ito rin roughly, pagkatapos yata nito, death sentence ng musketry, natapos yata dito yung dinala siya sa La Urbay siya, yung natapos na rin yung parte na pati si Pilio sinoli sa amin. So, talagang ang dami niya kailangan masabi na naisabi na niya or sinubukan niya isabihin dito sa sulat na to. Panaghoy ng isang amang nangungulila sa panganay na anak ang laman ng sulat ni Ninoy kay Balsi. You know, when my dad was in prison, he couldn't give us gifts. So he wrote poems, he wrote us letters. Debuno ni Balsi at nakakulong pa rin si Ninoy. During my lonely hours of solitary confinement in Fort Magsaysay, Laur, Nueva Ecija, last March and April, with nothing else to do but pray and daydream, with only my fond memories to keep me company, I planned a weekend barrio fiesta for you in Tarlac for your 18th birthday. I plan to invite all your classmates and friends and their families for the weekends. It's not a typical letter a father will write a daughter who's 18. Yung mga letters, may halo na parang to share with the country. Sa kanyang mga sulat, bakas ang panghihinayang ni Ninoy na hindi niya makapiling ang kanyang mga anak. Humingi siya ng kapatawaran, kasabay ng habili na gampanan ang mga hindi niya magawa para sa kanyang mag-anak at sa buong bansa. I seal this letter with a drop of tear and a prayer in my heart that somehow, somewhere, we shall meet again. And I will finally be able to make up for all my lapses in the kingdom where justice reigns supreme and love is eternal. I love you, Dad. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.